Leaders na iwasan ang paggamit ng kaguluhan sa Syria para sa kanilang pansariling interes. Binigyan diin ng Ministry of Foreign Affairs ang kahalagahan ng isang inklusibong prosesong politikal na pinangungunahan ng mga Syrian alinsunod sa resolusyon ng United Nations. Ito ang balita ni Early Briones. Umapila ang Singapore sa mga dayuhang bansa na huwag samantalahin ang kasalukuyang kaguluhan sa Syria upang isulong ang kanilang pansariling layunin. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs o MFA ng Singapore, ang krisis sa Syria ay maaari lamang maresolba sa pamamagitan ng isang eksklusibo at Syrian-led na prosesong politikal, tulad ng nakasaad sa United Nations Security Council Resolution 2254. Ayon sa resolusyon, kinakailangan ng free election sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations at isang transitional na pamahalaang pinangungunahan ng mga Syrian. Nagpahayag ang MFA ng pag-asa na maibabalik ang kapayapaan at makakauwi ang mga naapektuhang Syrian sa kanilang mga tahanan. Nananawagan din ito na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga sibilyang labis ng nagdusa sa gitna ng halos 13 taong digmaang sibil na nagdulot ng mahigit 300,000 pagkamatay at 13 milyong nawalan ng tirahan. Samantala, inaasahang lalago ng 3.6% ang ekonomiya ng Singapore sa 2024. Mas mataas sana unang forecast na 2.6% ayon sa survey ng Monetary Authority of Singapore. Itinaas din ng Trade Ministry ang GDP growth forecast sa 3.5% matapos maitala ang 5.4% na paglago noong ikatlong quarter. Naniniwala ang karamihan ng ekonomista na mananatili ang monetary policy ng MAS sa 2024. Bumaba ang inflation forecast na tinatayang nasa 2.5% ang headline inflation at 2.8% ang core inflation para sa 2024. Sa 2025, posibleng bumaba pa ito sa 1.5% hanggang 1.9%. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.